Yo, what's up? Ako nga po pala si August Carion at nandito kayo ngayon sa ating YouTube, no? Atin talaga, no? Sa aking YouTube channel. Salamat po sa mga sumusubaybay, no? Sa mga suportang tunay na kahit matagal ako mag-upload ay talagang nandyan pa rin kayo, no? Siyempre, gusto ko rin kayong um, hingian ng patawad dahil hindi po ako linggo-linggo, no? Sabi ko nga, gagawin kong linggo-linggo pero hindi talaga kaya dahil naiipit tayo sa trabaho, siyempre yung responsibility natin, no? Itong pag-reaction video natin or pag-YouTube natin, no, is hobbies ko lamang. Yun, kaya ginagamit ko tong ministry na 'to para magamit yung kaalaman natin o sabihin na natin na kahit papaano may, binigyan tayo ng Panginoon ng knowledge para makatulong din sa mga nakikinig. And, sa last video ko nga 'no, kay Pastor Ed talagang nagulat ako sumabog yung, comment section ng YouTube ko dahil never akong naka-encounter ng gano'ng karami and it's my first time to experience 'no, may mga batuhan ng mga argumento 'no, may mga alam mo yon, may mga negative reaction sa atin, sa mga may mga umaaway sa comment section. Pero, nandun pa rin yung pagmamahal ko sa inyo 'no, I don't hate you, bagkus I prayed for you na talagang ay, kailangan natin magkaroon ng, malawak na pag-iisip. Dapat hindi tayo one-dimensional 'no. Minsan kasi 'pag nagiging die-hard fan tayo, even kahit na may mali yung mga sinasabi, tapos ang basis natin ay Bible, parang alam mo yun, nalalabuan na tayo sa Bible tapos nagfo-focus na tayo sa tao. So, pero sa kabilang banda, nakita ko pa rin may mga sumusuporta, may mga taong actually dumami na yung, nagulat ako 'no, umabot na tayo sa 1,530 plus subscribers 'no. So, salamat po. Maraming maraming salamat po sa tiwala at suporta niyo at naway maging motivation ko 'to para magtuloy-tuloy pa sa ating pag-you-YouTube, video reaction natin at siyempre sa pag-rap kasi yun naman talaga yung, um, first na objective ko na makapag-preach ng gospel gamit ang rap. So, speaking of gospel 'no, kaya po tayo nandito ay magbibigay tayo ng reaction video naman sa very foundational topic at dito natin makikita yung kabuuan, ano bang ibig sabihin ng gospel or good news, 'no. So, dito, naalala ko nga yung sinabi ni Paul sa Galatians, punta tayo sa Bible ko. Sabi dito sa Galatians 1:18-12, "But even if we or an angel from heaven," 'no, kahit daw sina Paul or anghel daw galing pa sa langit ha, sabi, "preach any other gospel," kung may mag-preach daw ng other gospel na magkaiba sa tinuturo nila Paul, "any other gospel to you than what we have preached to you, let him be accursed," o sumpain siya. "As we have said before, so now I say again, if anyone preaches any other gospel to you than what you have received, let him be accursed." So, ganun ka solido, ganun ka bold magsalita si Paul na ang gospel ay gospel at hindi to pwedeng mag-iba. So, ngayon ang video reaction natin 'no, ang haba ng intro ko 'no. Ang i-vi-video reaction natin dito ay si John MacArthur 'no. Kasi sabi dito, John MacArthur shares the gospel in 1 minute 'no. At alam ko parang isang verse lang din 'to 'no. So, tingnan natin, hindi ko pa napapanood yung video na 'to ng buo. So, pakinggan natin.
verse in the Bible, 2 Corinthians 5:21. He made him who knew no sin, sin for us, that we might be made the righteousness of God in him. So, doon pa lang, no? 2 Corinthians daw, no? Um, papakita niya dito kung gaano nakasiksik yung ibig sabihin ng binanggit niyang verse. So, tsaka napansin ko na medyo bata pa si John MacArthur dito. Tsaka ang bilis siya magsalita, no? Dire-diretso, kala mo nag-rap. Sige, pakinggan natin. Let me unpack those 15 Greek words. He, So, 15 Greek words lang yon. Ngayon, iisa-isahin niya. God, made Jesus sin. So, yung he daw, si God the Father, and yung Son, si Jesus. What do you mean he made Jesus sin? Only in Ayun, si Jesus daw ay naging kasalanan. So, paano yun? Eh, si Jesus, di ba, spotless, blameless, di siya nagkasala, sabi nga sa Bible. Paano nagkaroon ng ganong thought na siya ay kasalanan? Pakinggan natin. In one sense, he treated him as if he had committed every sin ever committed by every person who would ever believe, though in fact he committed none of them. Yun. So, ang lupit nun, no? Sunod-sunod yung punchline nun. So, ibig sabihin daw, ako na lang, bilang isang tao, ako yung nagkasala. Ako yung nagkaroon ng mga bagay na hindi ako pumasa sa standard ng Panginoon. Pero, dahil sa ginawa ni Jesus Christ, ay siya na yung umako. Parang ganun yung thought. Pakinggan pa natin. Hanging on the cross, he was wholly harmless, undefiled. Yung hanging on the cross or pagpako sa krus, no, nung panahon ng mga Romano, it's very excruciating thing yon na kung ikaw sa panahon na yun ay kriminal, hindi mo gugustuhin na ganun yung maging parusa mo. Sobrang lala no, na to the point, talagang physically, mapapahiya ka, mentally, talaga i-drain ka, emotionally, babasagin ka. Ganun yung sistema ng pagpaparusa, no? Yung penalty nila. At talagang ikaw mismo hindi mo gugustuhin na maging kriminal dahil yun yung dadanasin mo. Ganun kahirap yung dinaanan ni Jesus. Hanging on the cross, he was a spotless lamb. He was never for a split second a sinner. He is holy. Ngayon, di ba? Never siya, sabi nga ni John MacArthur, never siyang nagkasala, even a split seconds. So talagang for entire life ni Jesus Christ, hindi siya nagkasala. Pero, requirements kasi yun eh, na dapat, kung pupunta tayo sa Old Testament, no, lalo na sa Leviticus, yung yung atonement, dapat pipili sila ng isang sheep or ano man yung mga hayop na walang dapat wala siyang dumi, dapat malinis siya, wala siyang peklat or anything kasi ihahandog yun sa Diyos. So yun yung pinakita ng verse na yon at sinabi ni John MacArthur na kailangan spotless, blameless. Tapos si Jesus Christ is holy pa. Kaya kailangan din na magbibigay yung mabangong samyo na ibibigay sa Panginoon ay dapat perpekto. Which is si Jesus Christ lang ang taong gumawa nun. O ang taong nabuhay na ganun. God on the cross. But God is Ulitin natin. second a sinner. He is holy God on the cross. Yon, isa pa palang gusto kong i-highlight. Sabi ni John MacArthur dito, He is holy God sa cross. So, makikita natin, no, isi-search natin kahit mula Genesis hanggang Revelation, si Jesus Christ ay kasama na ng God the Father, kasama na rin ng God the Holy Spirit. Now, sa Old Testament, ay sa New Testament, makikita natin na sinabi ni John, kasi alam ni John yung konteksto eh. He is quoting sa Genesis na yung word na ginamit doon, yung logos, ay si Jesus Christ. Yung word na yon became flesh. Nagkatawan tao. Yung Diyos, anak,
na nagkatawang tao para, alam mo yun, makikita natin na kailangan magkatawang tao ni Jesus Christ para makuha niya yung ating sin, yung ating mga kasalanan. At higit sa lahat, makikita mo din na nagkatawang tao si Jesus Christ, na-experience niya yung na-experience ng bawat tao. Kaya alam niya yung pakiramdam tinitempt, alam niya yung pakiramdam na nagugutom, alam niya yung pakiramdam na nasasaktan. So, talagang fully na naging tao si Jesus Christ. So, ibig sabihin, from the start, kasama niya God the Father and God the Holy Spirit, fully God siya, and then, nagkatawan tao siya, naging fully man. 'Di ba? Yun yung sinasabi ni John MacArthur dito. But God is treating him, I'll put it more practically, as if he lived my life. Yun, 'di ba? Actually, maganda sinabi na yun. Practically speaking, parang ako, yung isang makasalanan tulad ko, yun yung kinuha ni Jesus Christ. No, di ko alam kung babanggitin niya dito, pero may tinatawag na great exchange, na yung kasalanan ko ibinigay ko kay Jesus Christ, at yung hindi ko ibinigay, kinuha ni Jesus Christ, at yung righteousness ni Jesus Christ ay napunta sa akin. Kaya ang tingin ng God the Father sa atin or sa akin ay blameless na. Hindi dahil sa aking kakayanan, hindi dahil sa aking kagalingan or pagsunod sa law. Kasi first of all, hindi natin kaya ma-perfect yung kautusan ng Diyos. So, yun yung tinatawag na great exchange. God punished Jesus for my sin, turns right around and treats me as if I lived his life. Ayun, so parang nga, nagkapalit na. So parang ang dating is, ako bilang makasalanan, nagpalit kami sa posisyon ni Jesus Christ. So ang tingin ngayon sa akin ng Lord ay righteous na. Hindi dahil nga sa aking kagagawan, kundi kay Jesus Christ lang yon. At wala tayong maipagyayabang doon, no? Sa mga nagtuturo na kailangan kumbaga, ikaw yung nag-earn ng salvation mo, ikaw yung gumawa, may mali tayo doon. May mali tayo doon. At si Jesus Christ lang ang gumawa. Kaya nga sabi nga sa Ephesians 2 na hindi ka makapagyayabang sa harapan ng Diyos. Kasi ikaw ay naligtas by grace through faith alone in Jesus Christ. That's the great doctrine of substitution, and on that doctrine turned the whole Reformation of the church. That is the heart of the gospel. Ayun, so dito siguro pinapakita niya yung history ng church na nakita ng mga early fathers natin na parang may maling tinuturo yata. O hindi yata, may maling tinuturo. At nung nagbasa sila ng Bible, ito nga yung katotohanan. Kaya nagkaroon ng Reformation. And what you get is complete forgiveness covered by the righteousness of Jesus Christ. O di ba? Na-cover ka na ng righteousness ni Jesus Christ. Hindi tayo righteous, no? Actually, self-righteous lang tayo. Hindi natin kayang mag-create ng righteousness in ourselves, on ourselves, but to Jesus Christ alone. Christ. When he looks at the cross, he sees you. When he looks at you, he sees Christ. Ay, di ba? Yun yung kagandahan. Yun ang kagandahan sa pananampalataya natin na si Jesus Christ, no? Si Jesus Christ, isang Diyos na nagkatawan tao, namuhay sa atin, pinakilala ang God the Father, pinakilala ang kaharian ng Diyos ay malapit na. Kaya kailangan natin mag-repent sa ating sinful action. At pinakita niya na tayo ay maliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. So, ang galing ng sinabi doon, no? Ito yata yung binanggit na verse, no? Sabi ni John MacArthur is yung 2 Corinthians 5:21. Sabi dito, for our sake, He made Him to be sin who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. Grabe, no? Kumbaga, full pack na yon sa mabuting balita,
no, talagang hinimay-himay niya. And yeah, talagang well said yung sinabi dito ni John MacArthur. Tagal magsalita ang tagal magsalita ng interviewer 'no, talagang ninamnam niya. Siguro sobrang bilis, actually ang bilis niya, parang gusto ko sana siyang parang ipapagalin sa settings, pero siyempre parang papangit yung audio effect niya. Pero yeah, ano siya, very precise the way siya magsalita diyan, talagang driven siya ng experience niya sa Christianity 'no, sa buhay niya bilang Kristiyano. If there is one thing in my life I want to make sure I understand, that's it. It is the gospel. Verse in the Bible, 2 Ayun, so tapos na. So tama yung sinabi niya 'no, ito yung kung meron man siyang dapat maintindihan sa buhay niya kundi yung dapat gospel. Kasi yung good news lang yung magpapabago sa'yo, okey? Praise God sa buhay ng mga tulad ni John MacArthur na nagtuturo, 'no, walang sugar coating na sinasabi 'no, talagang direct sa Bible. So lahat ng mga tinuturo ng mga alam natin na hindi source 'no, sa Bible at parang nagkakaroon ng nagko-contradict, ibig sabihin check natin ng mabuti para sa gano'n hindi tayo maligaw. Okay? So that's it for today. So see you sa ating next reaction video, or baka mag-upload ako ng kanta, no, kanta kasi meron tayong ginagawa ngayon, medyo ginagawa kanta, sana ma-upload natin at makapag-record din ako. Okay, so yeah, maraming salamat. Shalom.